guys! Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your Mars Pauline, and for today, samahanin niyo akong magpa-routine check-up. Nagputla ako pero wala lang. Ganyan talaga pag bagong gising. So, para sa mga bago sa channel to, I'm your Mars Pauline and I am a kidney cancer warrior pa ba o survivor na yung tawag sa akin. Kasi natanggal naman na yung kidney ko na may cancer. So, for the first 5 years after getting diagnosed and kidney removal, I am required to have my checkup. So that's every 6 months and then a year. Yan, paano-ano. Kailangan ko talagang bumisita at magpa-laboratory. So, number one on the list kapag meron kayong problema sa kidney is ipapagawa sa inyo tong mga test na to. So, kung ano man yung mga test na to, samahan ninyo ko. So, if you're ready for that kind of vlog, keep on watching. Tara na, late na ako! Hi guys! Para sa mga bago sa channel na to, I'm your Mars Pauline and I do have 4 kids. So this channel is more on motherhood, parenting, travels, food, and everything in between. So kung ganon ang klaseng content na gusto ninyo, consider subscribing onto this channel. And syempre, hit that notification bell na rin para ma-update kayo kapag nag-upload ako. So, I'm done with my CT sonography. Nagulat ako, nakakaloka kasi prepared ako sa ultrasound. Hindi ko inakala na ipapasok na pala ako sa spaceship kanina. So, nung last year, ito yung second na ginawa. Pina-ultrasound muna ako, yung parang sa buntis, ganun, yung igaganon-ganon yung tiyan mo, ganyan. So, yun yung first step. And then, nung nakita nila na medyo hindi ganun kaganda, pinaganyan nila ako. So, this time, diniretso na nung doktor ko, pinadiretso na niya ako dyan sa step 2. Okay naman, mas maikli pala, mas maikli lang yung duration kasi sa PET scan, may i-inject pa sa'yo na dye, tapos aantayin mo na medyo mga 15 minutes ata yun, o 30 minutes ka mag-aantay para yung dye pumunta talaga sa buong katawan mo. And then after that, ipapasok ka na nila dun sa bilog na spaceship. This time, dahil sonography lang to, walang dye, walang anything, higa ka lang doon, hubad, and then higa, and then that's it. Siguro mga nasa ano lang yon, 10 minutes and you're done. And sobrang bilis lang nung procedure. Wala ka dapat katakutan, basta marunong ka sumunod sa inhale tsaka exhale, you're good. And dito ako lagi sa Grama nagpapacheck ng mga ganito kasi ang babait ng staff nila, like 10/10, sobrang bait ng staff nila, mawawala yung nervyos mo, tapos yung resulta as soon as available na, vina-viber nila. So, hindi ko kailangang, alam mo yon, yung nervyos mo, nalilesen. So, after nilang i-viber sa'yo, anytime, pwede mong daanan yung paper. Pero at least, kasi iba yung feeling nung nasa bahay ka, tapos ninenervyos ka, ang dami mong tanong kung ano nangyari, ganyan. So, sila dito, vina-viber agad nila. And then, yun nga, sobrang bait talaga ng staff. Imagine, my schedule was 9 o'clock. So, talagang adjit na ang lola nyo. Inis na talaga ako kasi nagbago ng HMO provider, sila Raymond sa office. So,
nasanay ako syempre dun sa isa na sobrang bilis lang. Hindi naman super duper bilis, pero mabilis. Like, maximum na siguro yung 30 minutes ka na mag-aantay for approval. Pero this one, nag-antay ko ng 1.5 hour. So, alam mo yun, ninenervyos na ako. Sabi ko, ano ba, hindi ba to approve? Kasi ang tagal. And yung sonography kasi is 5,500. So, medyo costly, mabigat sa bulsa. So, yun. Buti na lang na-approve. Thank you so much sa HMO ng Taskas. So, ako masasabi ko talaga kung maghahanap kayo ng trabaho, importante na merong HMO yung company. Like, super duper important kasi ang laking bagay para sa inyo tsaka dun sa mga kamag-anak ninyo na, alam niyo, na hindi natin alam kung kailan magkakasakit yung mga kapamilya natin. And ang masasabi ko lang, kapag nagkasakit ka, isang beses lang yung pinag-ipunan nyo ng gaano katagal, wipe out yan. Para kayong nasunugan, ganun level. Kaya kami, sobrang grateful lang kami na yung father-in-law ko, ganyan, yung mommy ko, yung iba kong in-laws, tulong-tulong kami doon sa nangyaring crisis sa amin last year. And may trabaho pa rin naman si Raymond, may HMO. So, well, God is providing for us, for my healing talaga. So, yun. Right now, pupunta ako sa aking kumaring Dr. Aileen. Sa aking OB ko siya dati. And she owns a clinic, a laboratory clinic. Doon ako magte-take ng mga blood test, x-ray, kasi meron naman sa kanila. That's St. Ildefonso Multi-Specialty Clinic. So, doon ako. Hopefully, hindi ko alam kasi kung yung mga test ko ay may kailangang fasting or something. So, before I go home, dadaan ako para in case na walang fasting needed, go na. Para isang labas na lang. Isang pagod na lang kasi nakakapagod din hospital check-ups and visit and all. So, yeah. Medyo nakahinga-hinga na ako kasi nakatapos na ako ng isa. So, tara, let's go! That's it. That concludes my first anniversary post-kidney cancer check-up. So, yeah, natapos na ako sa aking St. Ildefonso laboratory. Nagpakuha ako ng dugo, nag-urine test ako, at saka nagpa-x-ray ako. So, St. Ildefonso is located sa harap lang ng Giginto Walter Mart. Sa harap lang ng subdivision namin. So, it's really accessible. Hindi ka maliligaw kasi nasa harap nga lang siya ng Walter Mart. And it's super fast. Like, every time na merong nagkakasakit sa bahay namin, dito kami tumatakbo kasi sobrang bilis niya. I finished those 3 examinations, 3 procedures in under 15 minutes. And sobrang mura din. All of that cost me 700 pesos. Parang gano'n. Nasa 250 kasi yung x-ray, and then yan, nasa 700 pesos yung tatlo na yun. And kapag ka-kidney yung inaalagaan or chine-check sa'yo, it's important to always check the creatinine. Kasi minsan, pagka sinabi mo magpapacheck ka, sabihin mo, papakuha po ako ng dugo ng CBC, complete blood, works. Ang hindi nila na isasama yung creatinine. So, ako sa inyo, tip lang naman, idamay nyo na yung crea para pag nagpa-check up kayo, na-check din yung kidney nyo. Kasi ang crea, pag mas mataas yung value niya, yung number na nakalagay doon, ibig sabihin, hindi ganon kaganda yung performance ng kidney nyo. Kasi si kidney, siya yung filter system ng ating katawan. So, kapag mataas yung creatinine level, ibig sabihin, hindi ganun ka-effective yung trabaho ng kidney natin. So, may problema. So, they need to check. So, yun. Last year,
ito rin yung pinagdaanan ko. Though meron ako mga iskinip, katulad ng ultrasound, yung kanina na mention ko. Today, diniretso na kagad nila ako sa sonography to check for the kidney stones. Hopefully, wala. Wala naman ako nararamdaman. Pero kasi last year, wala rin naman ako nararamdaman. Bigla na lang ako umihi ng dugo, tapos cancer na pala. So, yon. Yeah, the PET scan is required by my oncologist. So, ibig lang sabihin nun, yung doktor ko sa cancer, nagre-require siya ng PET scan. Pero yung doktor ko sa aking kidney, yung urologist ko, okay na sa kanya yung mga test na to. So, sa usapin na urologist, okay na. Ito na yung exams or procedures na kailangan kong i-take. So, I do hope may natutunan kayo sa akin today. Always take care of your kidney kasi ang hirap magkasakit sa kidney kasi nakakapangit ang dialysis. So, yun talaga yung sinabi sa akin ng doktor ko para palakasin niya yung loob ko nung nagkasakit ako. Sabi niya, alagaan mo yan kasi tandaan mo, hindi masyadong nakakaganda kapag nagdadialysis ka na. Syempre, as a nurse, alam ko. So, alam ko na yung ibig niyan sabihin. So, makakancel na naman ako nito. Sasabihin nila na pangit yung mga may sakit sa kidney. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, iba yung itsura nila, lalo na kapag hindi sila nagpapagamot. Yun. So, pero pag nagpapagamot na sila, okay na. Medyo okay na. Pero kapag hindi nagpapagamot, makikita mo talaga sa skin nila yung sakit. Something like that. Basta yun, hindi ko ma-explain. Pero ganun. And that's it. That's it for today. Uwi na ako dahil gutom na ako. Hindi ako nag-breakfast. Pag sakay ko ng sasakyan, pag dilat ng mata ko, sumakay na kagad ako ng sasakyan eh. So, yeah. Health is wealth, everybody. So, don't forget to take your check-ups. Kapag may nararamdaman kayo, magpa-check up kayo. Huwag kayo matakot sa doktor. My goodness. And, yeah, that's it. I will be bumping this vlog sa aking mga breastfeeding mama friends out there. Don't forget to join kasi this is my Thanksgiving for surviving kidney cancer for a year already. And kung hindi pa kayo nakakasali, do join because I'll be giving away my Imani I1 Plus in partnership with Imani, syempre yan. And kung meron kayong kilala ng mga breastfeeding mommies dyan, please do share this video and share this video to them para makasali sila at manalo sila ng Imani. O, diba? Bongga niyan kasi magkano yan, i-search nyo. Yun na lang masabi ko, i-search nyo kung magkano yan. And yun lang, dami ko ng daldal, gutom na talaga ako and dami-miss ko na yung mga anak ko. So yeah, that's it for today. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe down below for more videos like this.